Isang mapagpalayang gabi sa inyo, mga kasamang manggagawa. Bagamat ang vlog na ito ay patungkol sa pag-aaral sa mga interes ng mga banggaan sa lipunan, ng mga uri, upang linawin natin kung bakit wala tayo sa arena ng labanan. Parang pinakikita na ang mga manggagawa ay isang tuloy-tuloy lang gumawa para sa kanila. At parang sinasabi nila ang interest natin ay walang karapatang humawak ng politika sapagkat sila lang nakapag-aral ang may karapatan. So, ang political spectrum natin ngayon ay binubuo ng DDS, Pulahan, Pingkian, Dilawan. Kung meron pang yung politika ng Muslim sa Mindanao. Ayan ang mga puwersang may kanya-kanyang interes upang magkaroon ng power o political power sa Pilipinas. Sa ganitong kalagayan, lalong sumisidhi ang pagkabulok ng sistema dahil sa korupsyon ng rehimeng Batang Marcos o Marcos Jr. ay tumitingkad ang kalakasan ng DDR. At nakita natin yung alignment na ayaw nilang pagbigyan ang DDR at nagsamang puwersa yung dating lumalaban sa Marcos na Pinklawan, Dilawan at Pulahan para ma-isolate yung Duterte political clan, which sa tingin ng marami talagang napakalakas banggain. Ang tanong, bakit walang puwersa o political na puwersa ang mga gumagawang uri? Bakit nawala sa arena ng bagamat mula butil ng asin at higanting gusali dumadaan sa kamay ng manggagawa, ultimong salapi iniimprenta ng mga manggagawa yan? Bakit hindi tumitingkad ang kanilang papel sa lipunan ng politika o sa lipunan ng anumang ekonomiya habang pinupukpok nila at pinapababa ang minimum wage, ang ekonomiya ng manggagawa, at habang kinukurakot nila yung santambak na perang ginawa rin ng manggagawa, napakanipis o halos wala. Miski sa social media ang tumatalakay sa interes ng manggagawa, bagkus tinatakot pa, lalo na yung tinatakot pa silang ang mga manggagawa ay komunista o sosyalista o etc. o ismo
ista na Red Scare. Kapag manggagawa ka, komunista ka. Ang pinapalutang nila, lalo na yung mga dilawan, yung makabayang kapitalista, pero makabayan nga, kapitalista pa rin. May tubo pa rin. Ito namang Duterte, siyempre, ay hindi niya hahayaan na baguhin din yung sistemang kapitalismo. Lalong-lalo na yung dilawan na napakalayo yung iniisip. Itong pulahan ang medyo malapit sa katotohanan, pero kakampi pa rin yung mga makabayang kapitalista. So walang lusot. Anong papel ng manggagawa bilang tunay na sosyalista? Pangkatay na lang o pang Red Scare kumbaga. Sila na lang yung kinakatay parate. Kaya yung mga traditional na ba tawag nila dyan yung kwento o naratibo. Ang naratibo nila puro pabor sa kapitalismo Walang pabor sa puro Red Scare. Pag nagso-socialize ka na welfare state na yung papunta sa puro gusto niya sila ang bida. Yung idol principle na wala yung socialize bilang sosyal tayo, bilang tao, parang bubuyog. Hindi tayo gagamba na kung sino yung pumasok sa teritoryo natin, kakainin natin. Nagtutulungan tayo, pero yung tulungan natin, pinagpapasasaan lang ng ilang kalaban natin sa uri. Yan ang hindi nakita ni Bonifacio. Kaya siya kumampi kay Aguinaldo. Ibang uri si Aguinaldo, uring mayaman, kaya sila nag-away. Yan din nakikita ni Luna. Yung class struggle, napakahalaga. Yan din hanggang ngayon hindi natin nakikita. Kaya anumang pagtatangkang baguhin ang sistema ng korupsyon ay hindi mangyayari sapagkat nandiyan pa rin yung mga yan. Yung magagaling na vloggers, nandun pa rin naratibo sa kanilang utak na yung hibo ng super natural. Alam niyo, ibig ko sabihin, yung hindi nakasayad yung paa sa lupa. Theoretical ang dating. Madaling magsabi na hindi ako theoretical. Ako'y nakaakma sa sitwasyon. Pero yung tinutuntungan mong sitwasyon ay naratibo ng kapitalismo Paano ka kahit anong mikot-ikot ka man dyan sa ganyang sitwasyon, isayad mo man yan, yan yung naratibo, hindi ka makakawala dyan. You will repeat the mistake of history unless kumawala ka sa ganung naratibo. Wala pa akong vloggers na nagsabi na yung naratibo ay talagang tunay na para sa mga makamahirap na welfare state, aalagaan yung majority of the populace.
Wala pa ako nakitang ganung, at saka hindi natin, oh, ayaw nilang tangkain, alamin. Takot sila. Hanggang doon lang may territorial boundaries. Ay, no, no, no. On intellectual, dimension. May boundary lang sila, hanggang doon lang sila eh. Pag lumagpas ka na doon sa, babanggain mo na yung sistemang kapitalismo, di ba? Iso-socialize mo na. Yung kooperatiba, di ba? Halos pwede nang lumakpas, ayun, so parang socialism yun. Pero hindi pa rin eh, nilalamo pa rin ng mga within the context of capitalist system eh. Kaya wala silang pagbabago, doon pa rin sila. Makikipaglamunan sila sa pre-enterprise. Eh alam naman natin yung pre-enterprise. Kung sino yung malaking kapital, lalamunin yung maliliit. Hanggang dito na muna lang, mga kasama. Pero from time to time, kapag meron akong panahon at magandang pagsusuri o magandang kalagayan, ay babalik ako sa inyo. Bye-bye muna ngayon.